Hello guys. Ang video natin ngayon ay mag-share lang ako about sa vinyl sticker. Kung sino dyan yung mga bumibili ng naka-roll na sticker, lagi kasi itong nag-wrinkles at naglulukot. Kaya pag piniprint natin, minsan nagkaka smudge sa gilid, or kaya minsan hindi magpiprint dahil sa papel na lulukot at nagbabubbles. Ang gagawin natin dito guys, para maiwasan yung ganyan, babalatan natin guys, tapos i-re-apply ulit para bumalik siya sa dati na flat siya, magiging straight siya, hindi na siya maglulukot. Ito may nakat na akong A3 size na vinyl sticker. Mukhang okay pa siya, straight pa siya dito. Pero maya maya, mga abot ng mga ilang minuto, 5 minutes, maglulukot na yan at parang magre-wrinkle siya. Ito na, ipapakita ko na sa inyo kung anong dapat gawin. Suggest ko takpan nyo itong vinyl sticker nyo lagi para hindi mapasukan ng alikabok. Minsan kasi dumidikit yung alikabok sa vinyl sticker, kaya pag piniprint, didikit yung mga alikabok tapos natutuklap. Kaya lagi nyong ibalot yan. Ngayon umpisa na natin tong pagbabalat. Ayan lumulukot na siya, nag-start na siyang maglukot, nagka-curve, kaya posibleng magkaroon ng damage pag piniprint. Parang sasabit yata siya sa print head, kaya magkaroon ng smudge sa gilid. Yan, ganyan lang guys, balatan natin tapos i-reapply ulit para mag straight siya. Yan. At saka sa kabila naman, balatan nyo tapos reapply ulit. Mas maganda kung may kayo, panglapat pa. Ito printer lang ginamit ko panglapat Yan, tapos lagay nyo yan, straight na siya. Yan, tapos i-print na natin, try natin kung okay ba yung printing nya. Ito i-print natin to, tapos tignan natin yung result. Lagi kasi kaming nasasayangan ng papel, lagi nagkakaroon ng itim sa gilid. Yan na guys, na-print na. Malinis siya sa gilid, walang smudge, walang mga ink. Tapos after nito, applyan namin ng phototop to, na glossy phototop, para makintab. Kasi matte kasi itong ginamit naming vinyl sticker. Ngayon applyan namin ng glossy phototop. Tapos sa pag-apply ng phototop, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko ginawa. Cut lang natin ng A3, tapos babalatan ko ng maikli lang sa bandang taas, tapos i-apply ko. After ko madikit ito, ilalaminate ko na to sa laminator, yung cold laminating lang, hindi naka-heat. Yan, i-on mo lang tapos pasadahan mo lang sa laminator. Kasi pag mano-mano, minsan magkakamali ka, kaya mas maganda itong laminator. Ayan, pasadahan mo lang. After nating ma-laminate ito guys, ididikit na natin sa Sintra board. Ayan, glossy na siya.
Ang ganda na, buhay na yung kulay dahil sa glossy. Nagsha-sharp yung picture niya. Kaya nakakatulong itong glossy photo top. Mas maganda yung glossy pag yung bahay na pag didisplayhan nyo, matte yung pintura. Pag glossy naman yung pintura ng bahay nyo, mas maganda matte ang ipapaprint nyo, matte na picture. Ngayon idikit na natin to sa Sintra board. Papakita ko rin sa inyo kung paano ko to ina-apply sa Sintra board. Dikit lang magbabalat lang ng kaunti sa taas, bandang taas. Tapos unti-unti kong hahagurin ng squeegee. Yan, ito, squeegee ko pababa. Ayan, tapos na guys. Ikakat na lang yung mga sobra-sobra sa gilid-gilid. After nating makat, a-applyan natin ng tawag nito sa gilid para suporta, pang support nya, para malaglag. Kulay gold. Dagdag rin to sa pagpapaganda ng Sintra board ng picture nyo. Kumbaga parang meron siyang frame sa gilid design. Yun lang guys, hanggang dito na lang tayo. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Comment lang kayo pag may mga katanungan kayo. Thank you.